dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa unang dalangin po namin beloved noble Pastor Evangelist Walde Estrada Almeda, yung end-time prophet natin kami mala Panginoon. At nagpapasalamat sa iyo mala sa bawat ito na balagawain na amin pong lubos na nadama ang iyong matamis sa presensya mala Panginoon. At sa aming pakikinig ng iyong salita, ako po'y wala at walang magagawa mala Panginoon sa ng akin. Ikaw ang siyang mangusap mala Panginoon sa lahat ng aming mga kapatiran. Hallelujah, maging sa baguhan mala Panginoon sa iyo mga salita. Alisin mo at malilangan, madlang, and by the power of darkness, demons of unbelief and doubts, cast out in Jesus' name. Hallelujah! 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 Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po, may namahal. At muli sa ating pong pagpapahayag ng ating pasalamat, pagpupuri, paglubalhati, at pagsamba sa nag-isang Diyos sa buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na siyang lubos na umiibig sa atin. We love you so much, our dearest Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We give all honor to beloved noble Pastor Evangelist Walde Estrada Almeda, the end-time prophet of a loving God, our beloved, and Honorable Son Pastor Lina C. Almeda, beloved Mama Dear, praise the Lord. Hallelujah. And we greet our beloved noble parents in the Lord of a blessed, happiest wedding anniversary in heaven. Praise the Lord. Hallelujah. Na nagbunga ng mga minamahal mga anak. Praise the Lord, ang pagsasama nating beloved noble parents in the Lord upang maging katuwang sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon sa palaganap ng nag-iisang tunay at purong ebanghelyo ng kaligtasan sa buong mundo. Amen. At pangunahan ang tunay na iglesia ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And to all the beloved children, beloved noble parents in the Lord, a very pleasant afternoon po, and we love you so much po. Hallelujah. Hallelujah. At sa lahat ng ating minamahal mga kapatiran, mula po rito sa ating Central Church, sa buong Pilipinas, at sa buong mundo. Amen. Praise the Lord. Victory belongs to our dearest Jesus, mga minamahal. Ang pagtatagumpay ay palaging, minamahal, angkin ng ating dakilang Diyos. 1 Chronicles chapter 29, verse 11, mga minamahal, ating basahin. First book of the Chronicles, chapter 29, verse 11. Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heaven and in the earth is thine. Right. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Oh, hallelujah. God bless you po sa Tagalog. Hindi po. Unang Kronika, Kapitulo 29, versikulo 11. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay, at ang karangalan, sapagat lahat na nasa langit ay nasa lupa ay iyo. Iyo ang karyaan, O Panginoon, at ikaw ay mataas na Pangulo sa lahat. Amen. Praise the Lord. Dito po, mga minamahal, sa ating nabasa, sa pag-aari ng ating mahal na Panginoon, ang kadakilaan, ang tagumpay, ang pagtatagumpay, mga minamahal, wala sa diksyonaryo ng ating mahal na Panginoon pagkatalo. Wala po, mga minamahal. Palaging panalo, palaging pagtatagumpay, ang nasa ating mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, ang ating buhay ay isa battle. Struggle po talaga, mga minamahal, ating buhay sa mundong to. Amen? Mayroon palagi po tayong nakikipagbaka. Mayroon po tayo palaging may pinagdadaanan. At hindi po pwedeng wala, mga minamahal. Palagi po yan. Kaya kinakailangan talaga, dumikit ka sa ating mahal na Panginoon, siya nagmamayari ng pagtatagumpay sapagkat mahirap, mga minamahal. Amen? Walang gustong matalo, mga minamahal, sa larangan ng pagbagbaka sa mundong ito. Amin na mahal. Walang gustong matalo. Gusto natin palagi, manalo tayo eh. Amen? Mga minamahal. Eh, ang pagtatagumpay nga, nasa ating mahal na Panginoon eh. Ha? Mga minamahal, kapag palaging nagtatagumpay, anong meron, mga minamahal? Yung bunga ng pagtatagumpay, kagalakan, kasiyahan. Amen? Ha? Selebrasyon. Palagi ka nag-celebrate. Mga minamahal. Kasi palagi kang panalo eh. Pero kung talo ka, talunan, ano po ang bunga ng talunan, mga minamahal? Depression,
kalungkutan, ha? Paghihinayang, minsan pa kamatayan pa nga, maminamahal, sukdulan na yon. Kawalang pag-asa kapag natalo ka, maminamahal. Di ba? Makita po natin, maminamahal, kahit saang pangyayari sa buhay o paligsahan, maminamahal, the winner takes it all, maminamahal. Yung nagtatagumpay, yun ay talagang nandun yung kasiyahan maminamahal. Pero pag natalo ka, maminamahal, ay katakot-takot na sisihan, katakot-takot na pagtatalo, wala nang kapayapaan, wala na maminamahal, wala nang pag-asa. Kaya nga maminamahal, sa banal na kasulatan, mayroon pong puwersa na gusto po tayong talunin, maminamahal. Sino po yan? Yung dyablo, maminamahal. Kaya kapag hindi ka dumikit sa ating mahal na Panginoon, hindi ka kumapit at pumanig sa ating mahal na Panginoon, by your faith, talagang nakakatakot mga minamahal, matatalo ka talaga. Subalit mga minamahal, tinuruan na po tayo ng ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon. Inilatag na sa atin lahat, mga minamahal. Lahat ng ating mga dapat isagawa, mga minamahal, hindi ka na mangangapa sa dilim. Alam mo na, maliban na lang kung ikaw ay talagang iwaksi mo, kalimutan mo, mga minamahal. Sa struggle pa rin mga minamahal dahil minsan ipalimot sa iyo ng kaaway. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. He is a liar, mga minamahal. He comes to kill, to steal. Agawin yung iyong pananampalataya. Agawin yung iyong focus sa ating mahal na Panginoon para malugmo ka, mga minamahal. Subalit, balikan mo, amen, ang mga tinuro ng ating kagalang-galang magulang sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga ngayon, inaani po natin, amen, ang mga pagpapagal, mga extreme sacrifices of beloved and honorable parents in the Lord together with beloved children, mga minamahal. Inaani po natin ngayon, hindi na po tayo nangangapa sa dilim, hindi na po tayo halos turuan, mga minamahal, dahil kapag tayo po ay palaging nanalangin, nagpupuri sa ating mahal, ipapaalala ng ating dakilang Diyos, amen? Sapagat siya po yung pinakaguro, maminamahal, pinaka-teacher natin, yung Holy Spirit. He will remind us, maminamahal. Siya po ang nagpapaalala sa atin, maminamahal, kung ano ang ating gagawin. Na siya pala, ang ating mahal na Panginoon pala, ang nagtatagumpay palagi. Maminamahal, thine is the kingdom, and the greatness, and the victory. Lahat ay pag-aari ng ating mahal at binili yan ng ating mahal na Panginoon para sa atin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil alam ng ating dakilang Diyos, talo tayo. Amen? Nagabi tayo ng kaaway, maminamahal. Kaya nga po, bumaba ang ating dakilang Diyos. Kaya wag po natin sasabihin, maminamahal, parang hindi nararamdaman ng mahal na Panginoon yung aking nararamdaman. No, maminamahal. Lahat ng ating dinaranas ngayon bilang tao sa ating pakibagbaka, naranasan niya ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga siya bumaba dito ang ating dakilang Diyos, maminamahal, para pagdaanan niya at higit pa. Amen? Higit pa ang pinagdaanan ng ating mahal na Panginoon. Kaya bawat nararanasan po natin ngayon, maminamahal, alam yan ng ating dakilang Diyos. Naramdaman niyan lahat ng ating mahal na Panginoon. Kaya sasabihin mo, maminamahal, parang malayo ang Diyos. Hindi po, maminamahal. Sa tunay na mga anak ng Diyos, nakaka-relate ang ating mahal na Panginoon sa ating lahat ng pinagdaraanan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Naiintindihan at nauunawaan ng ating dakilang Diyos kung ano ang ating mga kanya-kanyang mga pinagdadaanan, mga minamahal. Sapat pinagdaanan lahat yan ng ating dakilang Diyos. Minamahal. At gayon din, mga minamahal, pinagdaanan din ng ating beloved and noble parents in the Lord. Amen. Mga minamahal, bago nabuo at bago nakilala at na talagang natanyag ang ating banal na iglesia, mga minamahal, dumaan sa grabing pagsubok, mga minamahal, between life and death. 10 to 15 years na mapagsubok, mga minamahal, at nakapasa. Amen. Praise the Lord. Dinaanan lahat yung mga pagsubok, hindi gumip up ang ating beloved parents in the Lord, mga minamahal. Kaya palagi nating inaalala kapag makakalimutan mo, remember them that have the rule over you, who wash for your souls. Amen? Ang sabi po sa Banal na Kasulatan, maminamahal, mahalin mo
pakamahalin mo. Amen? Igalang ng gusto. Give double honor. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sabat hindi po basta-basta ang pinagdaanan ng ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon, na tayo po ngayon ang nakikinabang sa mga bunga. Amen? Dahil kung hindi, nagtiis at hindi nakapasa ang ating beloved and honorable parents in the Lord, together beloved children, mayroon bang Jesus Miracle Crusade na pag-uusapan? Mayroon ba tayong, may tatayo ba sa atin magpatotoo? Ang napakaganda mga patotoo, amin naman, na ating nararanasan. May pag-uusap? Wala po tayong pag-uusapan yan. Amen, mga minamahal. May nagsimula, amen, na dapat mong alalahanin palagi sa tuwi-tuwi na. Igagalang, amen, pakamahalin, amen, praise the Lord. Hallelujah, sapagkat hindi naman po nabuhay ang ating beloved parents in the Lord at ginamit na mahal na Panginoon para sa sarili? No, maminamahal. Para sa kaligtasan ng buong mundo. At tayo po ang nauna na, maminamahal, na niligtas ng ating dakilang Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maminamahal, pag-ibig na galing sa ating dakilang Diyos, the love of Christ constraineth. Maminamahal, ang nagpumili sa ating beloved and noble parents in the Lord, the beloved children, upang isagawa, maminamahal, ang lahat ng dapat isagawa sa pangangalaga sa mga tupa, na tayo po yon. Amen. Praise the Lord. Ating babasahin mga Ephesians chapter 1, 19 up to 22. In the book of Ephesians chapter 1, from verse 19 up to verse 22. And what is the exceeding greatness of His power to us who believe, according to the working of His mighty power, which He wrought in Christ when He raised Him from the dead and set Him at His own right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come, and hath put all things under His feet, and gave Him to be the head over all things to the church. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. God bless you po. Dito po sa aklat ng Epeso, Kapitulo 1, versikulo 19, tuloy ang basa hanggang 22. At kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsasampalataya, ayon sa gawa ng kapangyarihan sa kanyang lakas sa 20, at na kanyang ginawa kay Kristo, na ito'y kanyang buhay na muli ang mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Sa kaibaw-ibawan ng lahat ng pamunaan Hallelujah, hallelujah. at kapangyarihan at kapamalaan at kapangyarihan at pagpasakop sa mga bawat pangalan na pinanguhusap, hindi lamang sa sanlibutan ito, kundi naman sa darating sa 22, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa, at siya'y pinagkalooban na maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Imagine mga minamahal, lahat-lahat ng kapangyarihan binigay ng ating mahal na Panginoon sa church. Sa atin po yun, mga minamahal. Lahat ay binigay ng ating mahal. Sinong katakutan natin? Mga minamahal, anong pagsubok ang ating aatrasan, mga minamahal? Nandyan ang ating dakilang Diyos. Hindi po tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Ibinigay na nga po lahat eh. Ang pinaka-ultimo buhay ng ating dakilang Diyos, ibinigay pambili ng kaligtasan, pambili ng tagumpay, pambili ng lahat ng mabubuting bagay, mga minamahal, exceeding greatness of His power. Yan yun po yan, mga minamahal. Terrible ang description na binibigay ng ating mahal na Panginoon para talagang lubos po nating makita gaano ka natin ka-espesyal sa ating dakilang Diyos. Sa atin binigay ito, mga minamahal. Walang diablo na pwedeng umakos sa iyo. Walang diablo na pwedeng mga tumapak sa iyo, maminamahal, sapat binigay na sa iyo ng ating mahal na Panginoon, exceeding greatness of His power, maminamahal. The gates of hell shall not prevail against it nga, maminamahal. Ang pintuan ng ng Hades, hindi mananaig sa iyo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Palagi kang magtatagumpay. Amen. Yan ang pakaisipin natin, mga minamahal. Dito po sa Ephesians chapter 3, verse 20, ang kinin po natin, mga minamahal, lahat ng mga pangako na yan ng ating dakilang Diyos.
Amin naman, minsan yung kaaway, nandyan, pali-aligid, mami na mahal. Ha? Nag-inject sa atin ng mga kaisipan na parang hindi na natin kaya, parang wala ng pag-asa, mami na mahal. Ha? Palagi po natin i-remind yung ating mga sarili, tayo po yung mga anak ng Diyos. Kapag anak ka ng Diyos, mami na mahal, may access ka sa lahat ng kapangyarihan ng iyong Ama na nasa langit. Amin naman, lahat ng pagpapala na nasa langit, mami na mahal, ibibigay ng ating dakilang Diyos. Walang ipagdaramot, hindi maramot ang ating mahal na Panginoon. Kung magpala ang ating mahal na Panginoon, abunda. Dito po sa Ephesians chapter 6 or chapter 3 verse 20. In the book of Ephesians chapter 3, verse 20, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Hallelujah, hallelujah. Mga taga-Efeso Kapitulo 3, versikulo 20. Ngayon sa mga kapangyarihang gumagawa ng lubhang sagana na higit sa lahat ng ating hiningi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Praise the Lord. Tignan niyo po yan, mga minamahal. Higit pa. Kung ano yung hinihingi mo, ay higit pa dyan ang kayang ibigay ng ating mahal na Panginoon. Amen, mga minamahal. Palagi mong pakaisipin, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, binayaran na po lahat yan ng ating mahal na Panginoon. Bayad na. Palapakan po natin ng ating mahal na Panginoon ng kanyang sariling buhay. Kaya wala ka nang dapat ipag-alala, susundin mo na lamang ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Mami na mahal, kapag nandyan humaharang-harang yung kaaway ng ating mahal na Panginoon, ikas-out mo. Amen? Hawiin mo. Mami na mahal, huwag kang gigit-na-gitna dyan. Cast out in Jesus' name. Amen? Para tuloy-tuloy ang iyong paglalakbay. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Huwag po tayo mami na mahal, magpaisa sa kaaway. Romans chapter 8, verse 35 up to 37. In the book of Romans chapter 8, from verse 35 up to verse 37, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Right, As it hallelujah. is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. Right, hallelujah, hallelujah. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 35 hanggang 37. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian o ang kapisan, ang pag-uusig o ang kagutuman, o ang kaubaran o ang panghanib o ang tabak. Gaya ng nasusulat, dahil sa inyo, kami pinatay ng buong araw, kami nabilang sa parang sa mga tupa na patayan, 37. Hindi kundi sa lahat ng mabagay na ito, na tayo higit pa sa mga nagtagumpay sa pamamagitan na iyon sa atin ay umibig. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We are more than conquerors. Bakit, mami na mahal? Dahil sa pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Hindi hihiwalay sa atin ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, mami na mahal. Walang makapag-iwalay. Amen? Sa pag-ibig ng ating mahal na Panginoon sa atin, wala, mami na mahal. Kaya tayo po ay tinuringang more than conquerors, mami na mahal. Imagine mo, mami na mahal. Sabi nga ng ating kagalang-galang malapastor, yung mga conqueror sa mga mundo lang yung kinukonquer nila, mga kalaban nila. Ang atin, mami lang, kinukonquer natin yung mga diablo sa impyerno. Nakakast out natin. Sila hindi nila kaya yan, mami na mahal. Amen? Higit pa tayo sa more than conquerors. Amen? Grabe. Pati yung kahinaan mo, nakukonquer mo pa. Dahil sa iyong panampalataya sa ating mahal na Panginoon. So victorious ka talaga, mami na mahal. Okay, huwag mong pababayaan ang iyong panampalataya. Alalahanin mo palagi, mahal ka at anak ka ng Diyos. More than conquerors. Imagine, mami naman, napakalaking salita po yan para sa atin. Higit pa sa mga mananagumpay. Amin naman sa mundong ito, minsan namamangha tayo doon sa mga nagtatagumpay sa mundong ito. Amin naman, namamangha tayo sa mga victory nila, sa mga accomplishments sila. Wala yun! Wala yun, mami na mahal. We are more than conquerors. Tayo po ay higit pa
sa mga mananagumpay sa mundong to. Amin na mahal. Kaya minsan, kung saan napopokus yung ating mga isip, amin na mahal eh. Ha? Sa sanlibutan, subalit hindi mo natin nakikita anong kapangyarihan mayroon pala tayo. Sino pala tayo sa harapan ng ating dakilang Diyos? Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang ating mahal na Panginoon. 2 Corinthians chapter, dito po tayo sa Romans chapter 8. At tapos na po yung 2 Corinthians chapter 2 verse 1, verse 14, namin na mahal. The second book of the Corinthians, chapter 2, verse 14. Now, thanks be unto God, which always causeth us to triumph in Christ, and maketh manifest the savor of his knowledge by Hallelujah. us in every place. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ikalawang mga taga-Korinto Kapitulo 2, versikulo 14. Darawat salamat sa Diyos na laging pinagtatagumpay tayo kay Kristo at sa pamagitan natin ay pinahayag ang samyo ng pagkakakilala sa Kanya sa bawat dako. Amen. Lahat mong sabihin, praise the Lord. Always cause it us to triumph. Palagi. Palagi tayong pinagtatagumpay ng ating mahal na Panginoon, hindi tayo kailanman natatalo. Depende na lang kapag ikaw ay bumagsak yung iyong pananampalataya, matatalo ka talaga. Amin na mahal. Kaya yan pong ating aalagaan yung ating pananampalataya. Not by feeling, not by sight, but by faith. Ano po yung ating kinakanta, mga minamahal? Ng choir? Whom will you believe? The report of the Lord. Amen? Yung report ng ating mahal na Panginoon, yung salita ng ating mahal na Panginoon, yun ang sampalatayan mo, paniwalaan mo, hindi yung nararamdaman mo, hindi yung sinasabi sa iyo ng kapwa, hindi yung sinasabi sa iyo ng isip mo na taliwas naman sa banal na kasulatan. Hindi po yun, mami na mahal. We shall believe the report of the Lord. Ang salita ng ating mahal na Panginoon, yun ang ating sampalatayan, yun ang ating panghawakan, dahil yun ang totoo. Amen? Well, ibang pa doon, wag na, wala na. Kaya kapag ikaw ay nag-alilangan, ano po sabi ng ating kagalang-galang mga pastor? Doubt your doubts. Amen? Pag nagsimula ka mag-alinlangan, ang pag-alinlangan mo, yung alinlangan mo, uy, nag-alinlangan ako ah. Anong gagawin mo? Pag alinlangan mo, yung alinlangan mo, mas paniwalaan mo ang salita ng ating dakilang Diyos. Ha? Amin na mahal, sapagkat ang salita ng mahal na Panginoon, hindi po nagmamaliw. Amin na mahal. Ha? Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Mami na mahal. Yung damdamin, nandyan lang. Lumilipas din yan, mami na mahal. Yung mga kung anong kaisipan dyan, kung ano man sinasabi ng kapwa, sinasabi ng sanlibutan, nandyan lang yan. Lumilipas lahat yun. Pero ang salita ng ating mahal na Panginoon, siguradong sigurado, at ito'y nananatili, mabuwag man at masira man ang buong mundo, nananatili siya. O, saan ka? Amin na mahal. Saan ka maniwala? Amin na mahal. Whom will you believe? The report of the Lord. The word of God. Amin na mahal. Diyan ka magpakatatag. Amen. Praise the Lord. Diyan ka manghawak. Humawak ka ng kumapit ka ng mahigpit. Amin na mahal. Sa salita ng ating mahal na Panginoon. Dito po tayo sa Isaiah 41 verse 10. Sa inaawit natin kanina, amin na mahal. Wala tayong dapat ikatakot. Ating basahin, amin na mahal. The book of the prophet Isaiah, chapter 41, verse 10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Hallelujah. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 41, versikulo 10. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, o aking tutulungan ka, o aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Minsan talaga pag may din pinagdadaanan tayo, kakabahan ka talaga. Minsan parang nauudyokan ka na matakot. Suwali ang sabi, may na mahal, fear thou not. Huwag ka matakot. Huwag ka mag-alala. Sapagkat aalalayan kita. I will strengthen.
palalakasin kita. Sabi ng ating mahal na Panginoon, I will help thee, I will uphold thee with the right hand of my righteousness, ang aking kapangyarihan. Mga minamahal, wala kang ibang dapat asahan kundi ang ating mahal. Walang maitutulong sa iyo ang kapwa. Walang maitutulong sa iyo kahit sino. Ang ating mahal na Panginoon, mayroon maitutulong sa iyo. At yan, ang kinental ng ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon na inaral sa atin bilang mga anak ng Diyos. May problema ka? Ay ba, magpuri ka sa ating mahal na Panginoon. Amin na mahal, mayroong hindi kayang lutasin ng ating grabing problema, fasting. Amen? Because without prayer and fasting, you cannot cast out demons. Mayroon talagang stubborn mga demons na talagang ayaw talagang umalis. Napakatigas, mami na mahal. Subalit pag inayunuhan mo na yan, after how many days, magugulat ka na lamang, lupaypay na yung kaaway. Sasabihin niya, hindi ko na kaya. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Kaya, sikreto, ang ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon. Alam ba natin ito dati? Meron mo tayong nalalaman na ganyan dati? Wala. Kung walang naunang nangaral, nagmahal, at ibinigay ang buhay, binuwis ang buhay para sa atin, wala tayo ngayon. Mami na mahal. Kaya kung kakalimutan natin lahat yan, magugulat nila, wala ka na rin sa mahal na Panginoon. Subalit kung palagi mong alalahanin na lahat naman yan ay nasa banal na kasulatan, 100% tinuro sa atin. Amen? Amin na mahal. Ay, doon din. May turo din na ganyan, may turo din. Bakit? Doon ba gumaling yung mga ketong? Doon ba nagbubuhay ng mga patay? Doon ka ba binago ng mahal na Panginoon? Mga bakla, tomboy? Doon pa binago ng mahal na Panginoon? Mga busayat, mga terorista, mga komunista? At naging mabait, naging maabong katulad ng tupa? Wala. Dito lang sa Jesus Miracle Crusade. Walang katulad. Kahit libutin buong mundo. Walang katulad. Amen? Ang ating banal na gawain, talagang purong-puro ang pangangaral. Nilakipan talaga ng grabing sakripisyo may namahal. Pinagdaanan ng ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon, hindi kayang daanan ng kahit sino dahil hindi sila makakapasa. Amen? Subalit dito, inaanin na po natin lahat. Tayo pong lahat ay tumayo may namahal habang tayo pinagpupuri sa ating mahal na Panginoon. At kung mayroong pumabaguhan, inaanyahan po natin sa harapan. Kung gusto nyo maging matagumpay, victorious palagi, araw-araw, na hindi kailanman matatalo ng kaaway, matatalo ng mga nangyayari sa mundong to, mga minamahal. Nandiyan ang mga gera, kalamidad, nandiyan ang mga trahedya, nakakatawa. We are in the perilous times. Subalit kapag nasa iyo ang ating mahal na Panginoon, ikay nasa katotohanan, palagi kang nagtatagumpay. Hindi ka pwedeng matalo kailanman. Kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. At binibig ko na po ang panahon. Praise the Lord sa ating beloved Brother Hill for our altar call. Amen. Hallelujah. God bless you po, beloved ordained preacher, Father Rob Blanco, sa Evangelista ng Panginoon. Sa ating mga inibig na mga baguhan, who are inviting all the beloved visitors, please come forward. Pagka sa ating beloved witness viewers, now is the day of salvation, now is the accepted time. Ngayon po, araw ng pagtanggap, hindi po sa araw ng buhay. Awitin po natin ang tagumpay ko'y ikaw. Gawin natin yung panalangin ng awit ito. Tayo po natin tumayo, mga inibig ko, at ating itaas sa ating mga kamay, at gawin natin yung panalangin ng awiting ito, mga inibig. Hallelujah, praise God. O Panginoon, na tunay at tapat, Tunay na tapat ang Diyos, mga inibig. Salamat sa pagtubay-gabay ng Diyos sa bawat sa atin. maghirap man ako, pag-asa'y nasa iyo. Ang pag-asa lagi na sa Diyos, mga inibig. Di malamang ako ay Huwag lamang tayong mga ngamba, mga inibig. O Jesus, aking Panginoon, salamat po sa iyo. Ang iyong mga pangako Ang pangako ng Diyos, di
tagumpay sa lahat ng sandali. Kahit kay dilim, bagyo'y lumalapit. Ika'y laging tapat at tunay sa akin. Patuloy lahat aming maging matapat sa ating pinakamarami. Ano ba mga pagsubok bagyo dumating sa ating buhay? Ito'y ating mapagkatagumpayan. Sa mga pangyayaring pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat po sa'yo. Ang iyong mga pangako ay di mabibigo. Sa banal mong pangalan, mananalig ako. Tagumpay ko ikaw, pag-asa'y nasa iyo. O Jesus, aking Panginoon, salamat po sa'yo. Ang iyong mga pangako ay hindi mabibigo. Sa banal mong pangalan, mananalig ako. Tagumpay ko ikaw, pag-asa'y nasa iyo. O Jesus, aking Panginoon, salamat po sa'yo. Ang iyong mga pangako ay hindi mabibigo. Sa banal mong pangalan, mananalig ako. Tagumpay ko ikaw, tagumpay ko ikaw, tagumpay ko pag-asa'y nasa iyo. Mga iniibig, napakinggan natin ang napakagandang ebanghelyo ng kaligtasan. Kung nais mo ikaw'y mapagtagumpay na nilalang sa mundong ito, maglingkod kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At merong 4 na susi ng kaligtasan. Tatlong niyong gagawin, mga inibig. Unang-una, yung pananampalataya sa nagsan Diyos sa buhay. Na ang pananampalataya po ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Pananampalataya, isang bagay na hindi mo pa nakikita, sinampalatayanan mo, diyan nalulugod ang Diyos. At kung wala kang pananampalataya, sabi ng Biblia, ay hindi ka kalulugdan ng Diyos. At ang sino mang lumalapit sa Diyos, kinasa sumampalataya na may isang Diyos sa santa kapagbigay ganti sa nagsisihanap sa Kanya. Napakinggan niyo mga pato kanina, Ebanghelyo ng Kaligtasan, umusbong ang maliit na pagtasan niyong puso. Ito po niya magagamit sa nalapit na pagbabalik ng Diyos upang kayo mapaging mapagtagumpay na anak ng Diyos. Pangalawa, yung godly repentance, yung makali sa pagsisisi. Sabi ng Biblia, lahat tayo nangagkasala at walang umabot sa kaluwati ng Diyos. There is none righteous, no not one. Wala samang matuwid, wala. So paano tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos? Kinakailangan magsisi ka ng taos puso. Pag tayo pinagsisi, ito po'y kumpletong pagtalikod sa buhay makasalanan. Iiwan mo na dati mong ginagawang masama. Ang lakad mo na ipatungo na sa ating pinakamalapan. At upang may sagawa mo ang ganap na pagsisisi, ganapin po ninyo ikatlong elemento ng kaligtasan, ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating malapan. Nasabi sa Gawa 2:38, mangagsisi at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni si Kristo sa kapagkapatid sa mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo po inilubog sa tubig, natataglan yung karamdaman, mabigat na problema, sunod kasama na lubog sa tubig, pag-ahon mo, naiwanan din lahat, isa ka ng born again Christian, bagong nilalang ka na sa harapan ng ating mahal na panahon. Nasabi sa Roma 4:5, makakalakad ka na sa panibagong buhay. Yung dati mong buhay makasalanan, iwan mo na yun, may inibig ko. At hindi natatapos yun, kailangan magpapatuloy po kayo.
sundin at unawain ang banal na kalooban ng Diyos. Ang pang-apat na Diyos mo bibigyan ito. Babaptismo ang kanyang banal na Espiritu. Sabi sa Roma 8:9, ang sinumang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ni Kristo sa Kanya. So paano kayo magkakaroon ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon? Kinakailangan po ang inyong pananatili, pagpapatuloy, sundin at unawain at sampalatayan ng kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sa oras tayo may inibig ng mga baguhan, maging sa ating mga viewers, pakitas po niyong dalawang kamay. Pakipikita po niyo mga mata at mula sa inyong puso, gayahin niyo po yung aking panalangin sa sambitin kasama ng taos pusong pagsisisi sa ating pinakamamahal. Sabihin niyo, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa banal mong salita na aking napakinggan. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na kayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at nangangako maglilingkod sa iyo. Iligtas mo rin maging ang aking mga masa buhay. Ito ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan as we pray. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Patuloy po kayo magsisikami pong manalangin sa inyo. Opo, dakila mapagpala, mambanal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahala para sa Kristo na pagbubukan ng mga biyaya. Sa pangandalang ng taong nilangisan, aming minamahal ginagalan, Pastor Evangelista, Will Ahmed, and Papa o God, sa aming mga iniibig ng mga bago nandito ngayon sa harapan, maging sa aming beloved viewers at tumagap sa oras nito, patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila ng kabanal-banal mong dugo na umago sa kusang Kalbaryo. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, sa katuhanan. Isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at iligtas mo rin maging mga masa buhay at rin po simula yung kanilang marubrob na pagkakasya o Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Sa pagkaklimento ng kaligtasan, dalawa pa lamang siya sa gawa panampalataya pagsisisi. After po ng ating closing prayer manya, ganapin niyo po ang kaligtasan ng kaligtasan, ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Huwag na huwag kayong uuwi na hindi nagpabaptismo. Sapagat kung kayo uwi na hindi nagpabaptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, ibig sabihin, ayaw niyo mapatawad ang Diyos niyong kasalanan, ayaw niyo gagawin yung karamdaman, ayaw niyo mawala mga problema niyo. So, barit, pag uwi niyo mamaya, ganapin niyo ikatlong elemento ng kaligtasan ng baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Pag uwi niyo mamaya, baon-baon yung kapatawaran, kapagayapan, kagalakan, kasi yan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa inyong pagkapatuloy, ang Diyos po magbibigay ng apat, babaptismo ng kanyang banal na Espiritu, mga inibig ko. At bilang mga anak ng Diyos, meron na kayong karapatan na tumawag natin sa langit bilang kanyang mga anak. Kaya sa ating mga Panginoon, pray for the sick. Aking po binibigay mga kanal sa ating beloved Lord and Preacher, Brother Louie Angeles. Amen. God bless you po sa ating beloved ko, Preacher at Brother Hill. Tayo po'y manalangin sa lahat ng ating pangailangan. Mga minamahal, taas po natin ang ating kaliwang kamay as point of contact. Palagi nating isipin ang ating pinakamamahal na Panginoon ay handang tumugon sa lahat ng ating mga panalangin at ipatong natin ang ating kamay sa ating mga ulo. Palayasin natin o i-cast out ang mga problema at karamdaman na ating taglay sa kasulukuyan. Tayo po'y manalangin muna ng sabay-sabay na pagsisisi. Hallelujah. Opo, dakilat mapagpahalamang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, Diyos na banayad sa pagkakalit, sa gana, sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming beloved Honorable Evangelist Will Almeida, end-time prophet, Lord God, natin mga nakasama namin babaguhang tumanggap sa iyo. Sama-sama kami nagsusumamo, dumudog sa to ng biyaya. Kabagal mo kami patawarin sa lahat ng aming nagawang mga pagkukulang, mga pagkakamali, pagkasala sa aming kahinaang minsan na pagbibigyan, sa aming pagsalagsag sa iyong kalooban, lubos at labis po kami nagsisilogan. Dalangin namin panghawakan mo kami, ihanda siyang dakilang pagbabalik. At bago sa aming mga personal pangailangan, Lord, una tigit sa lahat, patuloy namin sinasamo, pinasalamatan mo, mahabang buhay, kalusugan, katatagang kaloob mo, sa mga beloved children, pangalbar, salita, pangunang ng iglesia, ang inata mo sa balikat ng aming ginagalang mga magulang sa iyo, mahal Panginoon, maging ministeryo ito kasakap
kapanin mo sa maraming pagkalungdan mo sa to ng biyaya. At abutin mo ang aming pangailangan. Pauwiin mo ang bawat isa. May galakatugunan sa panalangin sa pangalan ni Jesus. Magitin makaramdaman, demons of incurable sickness and diseases, demons of leprosy, TB, diabetes, asthma, goiter, heart disease, demons of paralysis, blindness, cancer, viruses, cast out from us completely right now in the name of Jesus. Demons of evil thoughts, carnality, materialism, dismay, face problems, wealth, and clutches of the devil, cast out, be bound into hell and be there forever. Complete healing and deliverance right now in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Taas po natin ating mga kamay, mga minamahal, sa act of our faith. Tayo po ay tatalon at sasabihin natin ng sabay-sabay ang Hallelujah, Praise the Lord, para masamang espiritong pinalayas sa ating kailanman ay hindi na babalik pa sa atin. Taas ang kamay, sabihin natin, Hallelujah, Praise the Lord, Hallelujah, Praise the Lord, Hallelujah, Praise the Lord. Thank you so much, Lord, for the sweet holy presence, for the glorious gospel, for the forgiveness of our sin, complete healing, deliverance, salvation, assurance of eternal life. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Sabihin natin, Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dearest Jesus. We love you so much, dearest Jesus. Tayo po